Marami nagdududa, and rightly so, dito sa credibility ng investigasyon ng House. Dahil nga, paano niyo imbestigahin yung mga kapwa ninyo? Ano po bang tugon niyo Mm. rito? Well, ako ang thinking ko dyan is, in terms of credibility, yung sa baseline, it's no more or less credible than the Senate and the Senate Blue Ribbon investigation. Kasi kung pag-uusapan lang natin, damay-damay din kayo dyan. No, that is true for the House, pero totoo rin yan for the Senate. Kasi, di ba, ah, di lang naman House ang merong mga insertions at may mga relasyon, malapit na relasyon sa mga kontraktor. No? So, nandun yun. Ngayon, sabi ko baseline. No? Pero sa takbo ng magiging investigasyon, ayun, mas publiko in the end ang huhusga at kung magiging credible ba talaga yung investigation. So, ako ganun ang pagtingin ko na well, pareho namang institusyon na ito. Talagang malaki ang responsibility sa uh, corruption sa flood control kasi ito yung dalawang humuhubog ng budget, di ba? Yeah. At the same time, tingin ko naman, mahalagang mga plataforma to. Di ba? Kaya with due respect to particularly Congresswoman De Lima, parang ang ina-articulate niyang point uh, involved paano natin imbestigahan ng mga kapwa natin kongresista, wag na lang. Parang gano'n ang direksyon. So ako, I tend not to agree with that point of view. Mas para sa akin, i-maximize no, ang lahat ng mga public platforms to talk about this issue, to investigate this issue. No, I think mas malaki yung halaga na halimbawa, yung nangyayari na sa Blue Ribbon Committee, di ba? Nasasalang uh, yung mga malaking contractor, Okay. yung mga DPWH. DPWH. Of course, ang kulang dito, yung mga politiko mismo. No? Okay. But, Kong, I get pero mahalaga yun. Oo. I get your point na i-maximize yung platforms available for this investigation. Pero paano kung magamit itong platform para i-cover up yung possible involvement ng mga politiko? Well, I think dapat, sabi ko nga, at least itong mga public hearings na ito are happening in public. No? So, ang publiko naman, lalo na, especially with the media and commentators, political analysts and commentators, including you, Christian, madali namang mabasa mahalata, di ba? Kung pinagtatakpan na o biglang nagso-soft pedal pagka may nalalapit na sa mga sangkot na personalidad, lalo na yung mga politiko. Parang kanina, di ba, nagkaroon ng debate whether or not iimbitahin ba yung mga former chairs ng Committee on Appropriation in the House, si Congressman Zaldico, tsaka yung former Finance Committee Chair ng Senate, si former Senator Grace Poe. Ganon. So, yun, mahalata ng publiko yan at in the end, tayo ang dapat mamamayan ang kumastigo sa whether it's the Senate or the House. Anong tindig nyo ron, Kong Tino? Should they appear in the investigation? Sina Grace Poe at si Zaldico? Well, kahit mismo yes, pinakamainam yun, no? Dapat mag-appear sila. Kahit tignan mo halimbawa yung resolution na inadopt ng House na basis ng pagbubuo nitong Infracom, no? Nakalista ron kasama doon yung pag-imbestiga doon sa proseso ng pag-approve ng budget. So from the NEP to going through the House, Senate, and BICAM. So, ibig sabihin,
para sa infracom mismo kasama sa mandato niya na imbestigahan yung buong budget process. So therefore, legitimate na imbitahin yung mga immediate past chairs ng dalawang komite in both houses. Okay. Etong isa, no? Nagsilbi rin naman kayo sa Kongreso before, tapos ngayon, nakabalik po kayo, no? So, pinag-uusapan natin yung massive insertions and questionable insertions dito sa existing budget natin. Hindi ba yung kasalukuyang speaker, marami rin dapat maliwanag o sagutin? And how would you do that in a congressional investigation dun sa Kamara kung saan siya yung boss, siya yung speaker? Paano po yun? Well, that is true for both the Senate and House. Actually, kung titingnan, Yeah, halimbawa, I agree. oh, so totoo, ultimately, para sa akin, yung anumang itsura ng final version ng General Appropriations Act, nangyari lang yan dahil sa pag-aproba ng dalawa, no, nung Senate President saka ng House Speaker. Okay, so paano ngayon yan? Tatawagin ba ang Senate President ng Blue Ribbon Committee o ng si Speaker ng House? No? Of course, malamang hindi, di ba? Yeah. So, ako, pwede na yung Committee on Appropriations Chair. Di ba? Pwedeng imbitahin at mukhang ganun naman yung ginawa kanina. No, so now the ball is in their court, no, kung anong gagawin ng mga iimbitahin na yon. Pero nga, doon pumapasok yung at the very least, no, awkward situation. Paano nyo bilang isang kapulungan na imbestigahan yung issue kung saan likely maraming sasabit sa mga kasama ninyo? Parang how would you navigate this kind of investigation and still make it look credible? Well, totoo yan, no? Pero halimbawa, ako for my part, actually, hindi naman bago to, ginagawa na to ng every budget process ay isa yan sa mga binubusisi talaga namin, no? Yung mga makabayan representatives. Ano yung mga, kaya sanay na kami sa gawain yan no? Iko-compare yung NEP sa GAB 1, merong GAB 1 yan, no? Yung unang version ng GAB na isasalang for plenary, tapos how does it change between GAB 1 and GAB 2, yung third reading version na aprubahan. And then finally, yung BICAM, no? So, pwedeng gawin 'yon, no? Kahit pa actually mapapadali kung sabihin na talaga ilabas yung mga dokumento dahil parang yung hinihingi ni Congressman Toby Chanco, but kung wala mang ganon, no, ay kaya pa ring may kaya pa ring mapakita, no? So for example, take the case of the 2024 budget. Yung focus ngayon is mainly on the 2025 budget. Ay malaki nga naman ang insertion. Pero sa akin parang yung 2024 budget, doon kitang-kita, very obvious talaga kung saan nagtanggal ng pondo para makapag-insert ng napakalaki. No, kaya it's possible to show that just by tracing the changes in the budget at each stage, no? So maraming pwedeng mapalitaw, no? Even with all the constraints of ito na nga na yung house kasama sa mga pangunahing sangkot sa kung bakit nangyayari ito. Kasi nga hindi naman pwedeng tutukan lang kunwari yung DPWH no nagkaroon ng budget call tapos baka meron silang in-insert o mga denoble appropriations na tapos na pala yung project at napunta rin sa NEP, di ba? Pwede nangyari yun. Paano naman yung stage ng pagbusisi mismo ng Kongreso, di ba? Sino ba bumuo ng small committee? Sino ba nagpadala ng mga tao dun sa BICAM? Hindi po ba? Yung don't forget, ang isang importante rito, yung errata, binanggit niya ng Pangulo sa SONA. No? Oo. So, ito actually, these are congressional insertions, pero inaako ng ahensya, kaya tinatawag na errata. Oo. No? So actually, kaya nga, may, kumbaga, yung buong sistema,
is rigged in favor of, you know, of insertions, no? Kasi it is built on political patronage, and by that is meant uh, yung budget process from this point of view is a matter of division of spoils, di ba? So, kaya dito importante yung ano, no, dapat hating kapatid, ano, or minsan lamangan naman yung kung sinong mas malakas, yun yung mas malaki ang nakukuha. Pag sumosobra, doon nagkakaroon ng mga expose na ganito dahil may isang paksyon na tingin niya nalalamangan. Kaya merong mga ganitong kalingas-ngas. Mm. Pero ganun ang sistema. Kaya at every stage, eh, ano talaga, may accommodation ng both executive and legislative branch sa mga insertions. This is why we're where we are now.